Oras sa buong Pilipinas, alas 8:09 ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. Damdaming Bayan. But the dawn is breaking, it's early morning. Nailipad na nga. Waiting Nailipad na already. sa Camp Crame. Si Pastor Apollo Quiboloy matapos mahuli kagabi ng mga otoridad dyan sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Me that you Ako po muna ang inyong makakasama pansamantala ngayong Lunes ng umaga let me dito sa Damdaming Bayan. Ito po si Nicole Lopez sa ngalan ni Lakay Deo Macalma na nangayoy naiipit sa traffic, know. at sa ngalan po ni Sister L Elaine Apit. Ngayon pumapasok pa lang po tayo sa ikalawang linggo ng Setyembre, September 9. Pero ang dami nang nangyayari. Sabi nga ng mga tao grabe ka na September. So many times. Dahil ngayong araw, unang araw ng linggo, no? Lunes na Lunes, may inaabangan pa tayong isang pagdinig sa Senado. Dahil inaasahan ang pagharap ni Alice Guo I'll sing ngayong araw. Alas 10 ng umaga, sa Facebook, kaliwat kanan ang memes dahil nag-set na ng alarm ang mga netizen, ang taong bayan, para marinig itong hearing. to me. Oh, Ilang oras na lang, 2 hours to go. let me go. Lakay, si RH number 1, akala ko magre-report si RH number 1. Si Lakay naipit sa traffic dyan sa may dun sa area kung saan ni-report ni Giselle Ricafort yung aksidente. Ang sabi niya sa akin kanina, 1 hour ago, hindi pa naaalis yung banggaan ng truck at yung isang sasakyan dyan sa may Magallanes, Makati. Then Sa close baba ng Skyway, sa ilalim ng Skyway, doon nagkaroon ng traffic ngayong Lunes ng umaga. about the days to come. Pero kagabi, no, nagulat ang sambayanan On dahil nahuli na. hymns I Pero gusto nating malaman kung ano ba talaga, nahuli ba, sumuko ba itong si Pastor Apollo Quiboloy matapos ang 16 na araw na paghahanap ng mga pulis sa kanya dyan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Pero ang pahayag, no, ng kampo ni Pastor Quiboloy, sumuko ang pastor sa militar. babe, I hate to Pero sa mga detalye, wala pang kumpletong impormasyon kung papaanong nahuli si Pastor Quiboloy, kung papaano siya na-aresto o sumuko. Ayan, kung ano ba ang tamang salitang gamitin. Kaya nga tayo ay nakabantay dito sa ulat na ito para malaman natin kung ano ba talagang development o nangyari, kung papaanong napasa kamay na ng mga otoridad itong si Pastor Quiboloy. all my bags are packed. Samantala, dumako muna tayo sa Malacanang. Meron na bang pahayag ang Pangulo? Meron na bang statement? Dahil noong nakaraang linggo, may sinasabi ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi niya, hindi naiintindihan ni Pastor Quiboloy ang proseso. Taxis wait. Ngayon ba, meron na bang formal na announcement, ang formal na statement ang palasyo tungkol sa dakip dito kay Pastor Quiboloy? And smile. RH14, Miss Let Narciso. Miss Let.
Nicole, ginaganap ngayon sa Pilipinas ang 2024 Strategic Trade Management Summit na nakasentro sa export control sa Katimugang Asya. Magsasalita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa event na ginaganap dito sa Shangri-La The Fort sa Taguig City. Kabilang din sa mga panauhin si U.S. Department of State Undersecretary for Arms Control and International Security Affairs, Bonnie Jenkins. Nagtitipon sa Strategic Trade Management Summit ang senior-level government officials mula sa strategic trade agencies ng iba't ibang bansa. Saklaw ng usaping ito ang teknolohiya at software na magagamit sa sibilyan at militar at sa paglaganap ng weapons of mass destruction. Samantala, Nicole, inaabangan pa natin kung magbibigay ng pahayag ang Malacanang o si Pangulong Marcos kaugnay na sa issue sa pagkahuli kay Pastor Apollo Kibuloy. Miss Let, after ng event na yan, ano pa bang schedule ng Pangulo ngayong araw? Oo, so far ito pa lamang yung ibinigay na schedule niya para ngayong araw. At naasahan natin na kung magkakaroon ng pagkakataon ay makapag-ambush interview sa Presidente at masagot yung ilang issue. Ayan, particular nga itong kay Kibuloy. Ayan, maraming salamat, Miss Let. Ito si Les Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here out Samantala, tayo'y dumako naman to wake you. sa bahagi ng NLEX. Nako, kaliwat kanan po ang traffic ha. Ibalita mo yan, RH23, Edwin Duque. Edwin, kumusta dyan sa location mo? Tama, Miss Nicole. Kanina pa tayong atas-is nag-ikot. At hanggang sa mga oras na ito ay ganito yung sitwasyon. Mabigat. Mabigat yung dali ng trapiko from North Luzon Expressway papunta ng Balintawak. Yung nakita nating dahilan kung bakit medyo mabagal yung usad ng mga sasakyan ay yung pag-akyat ng Balintawak Circle doon sa pakanan naman ng EDSA ay apektado dahil pagdating ng bago yung Muñoz ay talagang dahil araw pala ng Lunes ngayon na mystical ay talagang volume yung mga sasakyan kasabay pa ng pasukan ng mga nag-aaral at mga pumapasok sa trabaho kaya yung EDSA to Muñoz ay traffic kaya yung pakyat ng galing ng Balintawak ay patuloy na nakakaranas ng mabigat at dami na trapiko hanggang sa mga oras na wala namang mga aksidente nga naganap. Samantala ito naman galing lang MacArthur Highway papunta ng Monumento sa Kalukan ay medyo tukod naman yung mga sasakyan na galing ng Baguio ng Norte via MacArthur Highway dahil yung iba ay naghahabol dahil araw ng Lunes ay iba naman ay patungan naman ng LRT going to Manila. Yan ating update, traffic update mula pa rin dito sa Baguio ng North Luzon Expressway. Dito nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Knowing I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Damdamin Bayan. To leave you one more time. Let me kiss you, then close your eyes, and I'll be. Dalawang pugante ang nasa Camp Crame ngayon. When I won't Dahil last week, no, bago matapos ang unang linggo ng Setyembre, no, pambira, first week pa lang ng September, tuloy-tuloy yung ating balitaan sa pagsubaybay dito sa pagbabalik ni Alice Guo sa Pilipinas mula sa Indonesia, pabalik ng Pilipinas hanggang sa siya ay pumunta ng korte sa Kapas Tarlac pero hindi nagpiyansa hanggang sa siya ay ibalik sa PNP Custodial Center. At ngayon naman, tayo ay ginulat kagabi, linggo ng gabi ha. Kagabi po ay birthday ni Mama Mary. Ayan nahuli ang Pastor Apollo Kibuloy. At agad siyang dinala sa Camp Crame sakay ng C-130. Ito na nga, tayo'y makibalita nga dyan. Mula kay RH5 Val Gonzales, mga miyembro ng media na nagko-cover sa dalawang very important prisoner
Very important prisoner talaga. Sa Camp Crame, abay, dumoble daw ang bilang. Abay, baka nagkampo na rin kayo dyan. Val Gonzales. Val, kumusta dyan? Ma'am Nicole, kung nakikita mo itong itsura namin nagkakopos ngayon dito sa Campo Crame, ito yung makikita ninyo na yan, itong diretso na ito, yung lugar na yan, ito, tututok natin. Yan yung PNP, kanto na yan, ay ang PNP Custodial Center. Itong street na yan. Ay, kung nakikita ninyo. Nandiyan yung malaking bulto ng media. Habang yung iba, yung mga reserve force ng iba't ibang mga media entities, paikot-ikot. Ayun, ang dami, Oval. Ayan, ang dami. Kasi ang dahilan, hilong-talilong ngayon itong mga miyembro ng media. Kung sino yung unang i-cover, kung sino ang pupuntahan, sinong lalabas. Unang lalabas dito sa dalawang mga VIPs, mga sabi mo kanina, paggamit tong salitang binanggit mo kanina, Ma'am Nicole, dahil ang sabi mo, gagamitin ko yung salitang sinabi mo, VIP, very important sa pugante. Itong dalawang very important prisoners na nandito sa custodial center ngayon, ng Campo Crame. Maraming mga lugar na rito sa loob ng kampo ang nakasara. Dahil nga dun sa higpit ng seguridad na pinaiiral, mga protocol na pinaiiral, at maging dun sa security measures na pinaiiral ng PNP para dun sa paghawak dito sa seguridad papunta ng korte at papunta ng Senado. Hindi mo naman ngayon kung sino ang unang lalabas dahil ang schedule nitong si Mayor Mayor Alice Guo, na haharap sa pagdinig ng Committee on Women and Children sa Senado ay alas 8 ng umaga. Pero hanggang sa mga oras na ito ay nandito pa sa loob mismo ng custodial center yung coaster at maging yung mga Senate security na siyang maghahatid o mag-fetch, kukuha dito kay Mayor Guo mula rito sa custodial center ng PNP patungo ng Senado. Yung isa pa ay itong si KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy ay nakatakda ring lumabas. Ang mga tauhan ng Senate PSPG, yung security ng Senate, ay nandun na sa loob mismo itong custodial center ng PNP. At nandun na rin yung isang coaster. Pero yung susundo naman dito kay Pastor Apollo Kibuloy na kailangang maiharap dun sa korte na naglabas ng arrest warrant sa kanya, laban sa kanya at ng kanyang mga kasama ay nandito rin. Ngayong umaga o hindi matiyak kung anong oras aalis mula rito sa custodial center patungo naman dun sa korte, dalawang korte. Ang Quezon City Regional Trial Court at maging ang Pasig City Regional Trial Court. Hindi ngayon malinaw kung saan doon uuna, kung saan yung mauunang korte na pupuntahan o susundo. Dahil ang isa pang nakikita na natin dito, Ma'am Nicole, ay yung mga tauhan ng Quezon City Police District. Quezon City Police District, yung nakita ninyo na yan, ay yung daan na isinara na sa mga miyembro ng media, meron ng harang ang daan na yan sa harap nitong PNP Custodial Center dahil nga doon sa paglabas anytime nung si Mayor Guo, yun yung ina-assume natin na una dahil may oras yung kanyang dapat na paglabas, sarado na. Kaya kung makikita mo, kaya kung pinaliliwanag, Nicole, ay dahil yung ibang mga miyembro ng media na reserva dahil hindi lang yung mga media entities ay hindi lang isa. Hanggang 3 pa yung mga representative na nila rito. Meron pa yatang 4 ang representative. Ang dami-daming tao na dyan, Val. Kasi sabi mo, meron ding mga iba pang miyembro ng kawani ng media dyan. Oo, kailangan kasing mayroong reserve force o additional force. Yung bawat entities, ang pinaka-basic ay 2. Katulad natin ay 2. Si Ediel Parosa ay nandiyan ngayon sa harapan nitong custodial center, habang kami naman na reserbang puwersa na siyang mag-escort
doon sa dalawa sa mga VIP na lalabas, depende kung sino sa kanila ang mauuna, nandito naman si Val Gonzales para antabayanan at maghahatid sa kanila kung saan man sila pupunta. So yun yung ngayon yung sitwasyon na doble ng higit pa yung bilang ng pwersa ng PNP dahil kung makikita ninyo ito, paikot-ikot lang kami dito sa isang lugar, dito sa loob ng Campo Crame dahil kung titigil ka, unang-una, wala nang espasyo para tumigil yung mga miyembro ng media na nagko-cover dito, yung additional force, yung mga regular na nagko-cover katulad ni Kuya Ediel Parosa, sila yung mga nakapwesto na doon sa may pinakaharapan, yung reserve force ay nandito at yung ibang mga media, meron pa, sa tingin ko meron pa, dalawa hanggang tatlo, meron pang mga tatlo ang representante na mga kagawad ng media na magko-cover dito sa mga malalaking istorya dito ngayon sa Campo Crame, magmumula yung dalawa na paksa ng mga kwento ngayong maghapong ito. Okay. Yan yung pinakahuling sitwasyon na wala rito sa loob mismo ng Campo Crame. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Damdamin Bayan. Ang oras muna sa buong Pilipinas, 8:25 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Damdamin Bayan. Samantala tayo ay, meron na palang nanalo sa ating Mas Malakas promo dyan sa Barangay NBBS Kaunlaran, Navotas City. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH number 6, Sherwin Alfaro. Sherwin! Yes, good morning Miss Nicole at dito nga sa Barangay NBBS Kaunlaran dito sa Navotas City talagang malakasan ang pagtutok ng ating mga kababayan sa DZRH dahil ultimong ito yan itong Dipadjak na naman kanina, Dipadjak din yung nanalo doon sa programa nila ka Anthony sa kanika Cherry doon sa 2x2 kanina. Ngayon, Dipadjak na naman pero ito merong radyo. Wow! Merong radyo habang siya'y pumapasada, rechargeable yan. At yung battery niya, hindi na basta-basta battery na yan. Yung pang cellphone ang gamit. Pero talaga hindi nalolobat. Tapos meron pang backup na battery ganyan, no? Diba? High touch! Yan ang ating Dipadjak ni tatay. Tatay, pangalan niyo po? Pero Aranya, Jun Aranya na palayaw, Jun Aranya. Si Kuya Jun Aranya. Kuya Jun, palagi kang pumapasada. Sa umaga hanggang mga alas 8 lang, tapos sa gabi na naman. Talaga naman, na-chepo ka namin ngayon na nakatutok sa DZRH at habang ikaw pumapasada. Sino po rito mga announcer sa DZRH? Si Dio Makalma. Yun! Yung kasama niya ngayon, si Cole, yung dalawa. Si Cole, yan ang paborito ka rin si Cole. Dahil paborito ka rin Tatay Jun Aranya. Ito, Tatay Jun, meron ka 1,000 pesos. Maraming salamat, mapabili ng bigas at saka ulam. Congrats po! At ulam, pero hindi na kayo bibili ng bigas dahil may kasama na itong bigas itong DZRH grocery bag. At syempre meron ka rin vitamin E at vitamin RC. Ayan, nandun na, nakasuksok na sa kanyang lagayan para wala nang kawala talaga. Kaya ang pangalan, tatay, anong masasama sa DZRH? Maraming salamat po sa inyong pamimigay. Katulad sa amin, nagpapadyak malaking tulong po sa amin. Talaga naman malaking tulong at biro mo, nagpapadyak, nakikinig, nananalo pa ng papremyo. Siyempre, saan lang yan sa DZRH. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi lang dumutok sa DZRH at kayo mananalo ng 1,000 sa DZRH Mas Malakas Promo. Ours number 6, Sherwin Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin!
All my bags are packed, I'm ready to Congratulations sa nanalo sa ating Deezer H Mas Malakas promo. I hate to Standby lang muna Edgel Parosa and Giselle Ricafort ano. Kasi may mga gusto ko lang linawin ano. May mga netizens kasi na medyo confused doon sa terms na ginagamit ngayon sa dito nga sa tinan mo pati nga ako pagkakahuli, pagkakaaresto, pagsuko, ayan, ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil kagabi, nung pumutok itong balitang ito ay pinost ni DILG Secretary Benhur Abalos sa kanyang Facebook page na in-upload niya ang litrato ng selfie ni Pastor Kibuloy kasama ang kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion. Ang kanyang term na ginamit ay nahuli na. Yun yung kanyang term, nahuli na. And later on, naglabas ng statement ang kampo ni Pastor Kibuloy saying si Pastor Kibuloy ay sumuko sa ISAP o dun sa mga sundalo. Yun yung dalawang terms ano. And wala pa hong masyadong impormasyon, wala pang kompletong detalye kung si Pastor ba, kung paano siya nahuli o nahawak ng mga otoridad. Pero ngayon ang sure si Pastor ay nasa Camp Crame na ngayon. Ayan, makibalita na tayo kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Yan po. Edniel. Nicole, puspuso ng isinasaayos ng Criminal Investigation and Detection Group. Ito mga dokumento para sa posibleng pagharap sa korte kina Apollo Kibuloy at 4 na kapwa-akusado ngayong araw. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na nakatakdang ibalik ng pulisya ang warrant of arrest na inisyu ng korte sa Quezon City para sa kasong child and sexual abuse at korte sa Pasig para naman sa non-bailable na qualified human trafficking. Nakausap na rin umano ng religious leader ng kanilang legal counsel na si Attorney Israelito Torion sa una nitong pagbisita dito sa PNP Custodial Center. Inasahang magbabalik ang mga abogado ni Kibuloy ngayong Lunes. Dito yan sa Campo Crame. Samantala, ngayon lamang, Nicole, ay may lumabas na ditong coaster dito sa may Custodial Center. May ulo ito ng QCPD Police o Quezon City Police District. Pero wala pang konfirmasyon mula sa Public Information Office ng PNP kung ito ba ay si Alice Go na nakatakdong humarap sa Senate hearing alas 10 ng umaga. Yes. O itong mula sa kampo ng KOJC. Na kung matatanda natin, gaya na nabanggit ko kanina, ay may standing arrest warrant sa isang korte sa Quezon City. Ang kinumpirma kagabi ng PNP na kailangan ngayong araw ay ibalik ng CIDG itong warrant of arrest doon sa mga korte na nagpa-aresto doon sa sa KOJC officers kasama nga ng pinaka-religious leader. Pero hindi kumpirmado kung ang oras ilalabas pagkapresenta kung ire-requirement ng korte i-confess Kibuloy at yung 4 pang iba. Pumasok sa loob si Colonel Jean Fajardo, pumasok sa loob ng Custodial Center at inaantay natin mabas ulit magbigay ng official confirmation kung sino sa RHTV video ng convoy na kalalabas lang o kanina lamang nung ako'y yung tawagin sa Himpapawid. Ang Alice Go na nakatakdang umattend ng Senate hearing ay ang sinasabi 8 a.m. ang tentative time ng kanyang pag-alis dito. Pero as we speak, kahit before 7 in the morning, actually nandito na yung PSPG Senate o yung mga pulis ng Senado ay wala pa tayong concrete information o wala pa rin senyales na siya na nga yung kaninang nakalabas. Siguro mamaya ay malalaman natin sa PNP. Inantay lang natin ang paglabas ng Public Information Office. Magbabalik tayo, makalipas ng ilang saglit. Live pa rin mula rito sa Kapok. Ito si Edniel Parosa. Balik sa iyo. Maraming salamat, Edniel Parosa. Damdamin Bayan. Samantala, isunod na natin agad ang report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle, kumusta dyan sa lugar mo? Nicole, inaantabayanan na yung pagdating ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dito sa may Senado sa lungsod ng Pasay. Nagsisimula ng magsidatingan yung mga pulis kabilang yung mga miyembro ng Special Weapons and Tactics
o yung SWAT dito sa may perimeter area para siguruhin yung road security o kaligtasan ng mga kalsadang dadaanan ng Sinipak na Mayora. Sabi ng mga nakapanayam natin sa Pasay Police, partikular doon sa Station 1, wala naman silang nakikitang security threat dito sa lugar. 25 security guards sa loob at labas ng Senado yung nakakalat sa ngayon at meron ding mga pulis na nandoon sa loob ng mataas na kapulungan. Anumang oras mula ngayon ay inaasahan na yung pagdating ng Sinibak na Mayorang si Alice Guo dito sa may Senado matapos siyang makaalis na pasado alas 8 ngayong umaga doon sa Campo Crame sa lungsod ng Quezon. Ito si Giselle. para sa DZRH. Giselle, buti nag-block ka ngayon. Bakit? Kasi kapag orange, Oo, pag-orange. muntik lang ang orange yung makuha ko sa hanger. Baka mapagkamalan pa tayo dito. Oo. Ano yung mapagtuunan ng mga... Oo, bantayan mo may lumabas daw na coaster kanina. Although hindi naman pa alam kung sino yon, kung si Pastor Kibuloy ba yon o si Mayora Alice Guo na may hearing ngayong alas 10 na umaga. Oo, tama ka dyan, Nicole. Ang sinasabi nga ni PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo sa panayam natin kahapon sa coaster ng PNP, isasakay itong si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at inaasahan siya'y nakaposas at naka-bulletproof vest. Okay, maraming salamat RH15 Giselle Rigaforta. Balikan ka namin dyan. Salamat, Nicole. Balik sa'yo. Damdamin Bayan. Standby lang RH19 June Di Makutak. Tayo magko-commercial break muna. Ang oras sa buong Pilipinas 8:43 ng umaga. Oras, Miss Nicole. Ang oras lakay 8:45 ng umaga. 46 na pala. Kala ko alas 6 na ako makakarating ha? Oo nga lakay. Ayan, pero habang na-travel ako sa Skyway kanina dahil sa aksidente sa Magallanes, abay katekso Senator Risa. Sabi ko, Senator, baka pwede mga interviewin. Abay sabi niya, naku lakay, pwede Busy ba? na yata. Oo, busy kami. Nagre-ready kami sa hearing para kay Mayor Alice Guo. Ayan. Nag-beg off siya. Pero meron kasi ako lakay. Sabi niya, ano po yung ma'am? Sige po, ano yung request niyo? Pwede ba para smooth yung hearing na mamaya? Pwedeng mag-request ng kanta para kay Alice Guo? Ganun po ba? Anong request niyo ma'am? Yung kay Carpenters, ganun. Sige po, sige, patutugtugin natin yan. Sing a song, sing out loud, sing out strong, sing of good things, not bad. Ayan, sana maganda ang kanta ni Alice Guo mamaya. Sana hindi sintonado. Ayan, na para smooth ang hearing. Ganda ng choice, ang ganda ng song selection. Ayan, siyempre. Ikaw kanina, leaving jet plane. Pero sandali lamang dumako sa Davao. Kasama ni June Di Makutak si Attorney Israelito. Bakit na pala ng pangalan ni Attorney Torion, ha? Ang lawyer ni Pastor Apollo Kibuloy, Attorney Israelito Torion. June Di Makutak, please come in. June. Magandang umaga, Mayor Lakay and Nicole. At sa isang napakagandang pagkakataon natapos ang mga balita sa gabi sa Davao City, nagugbayan sa isa nga ay napapakamay na itong ating si Pastor Apollo Kibuloy sa ating authorities. Ganito, kasama natin ngayong umaga si Atty. Elito Bobet Torion, ang lawyer ni Pastor Apollo Kibuloy upang magbibigay liwanag sa maraming katanungan ugnayan sa mapaganapan kagabi dito sa Davao City. Magandang umaga po sa inyo, Atty. Israelito Bobet Torion, sa Lamalaysong, kasama natin si Mayor Macalma at si Nicole. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nagmamasid nitong sikat na istasyon. Maraming salamat, Attorney Torion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayo pala ay isang pagari. Ayan. Yes po. So anyway, Attorney Torion, linawin nga natin, sumurrender po ba si Pastor Kibuloy o siya po ay inaresto? Naaresto?
Honestly, facts lang po. He surrendered. No? He surrendered to the police. He was not arrested. And as a matter of fact, during the interview of General Torres, he did not know of the details, no, as to how Pastor Apollo C. Quiboloy came into the custody of the AFP and PNP. Yan po ang totoo pong nangyari. Hindi siya naaresto ni General Torre. Hindi nga alam ni General Torre yung exact location ni Pastor Apollo C. Quiboloy nung kanyang inallow himself to be under the custody of the AFP and PNP. Yun po ang totoo. Kasi ang version po ng PNP ay kaya daw sumurrender ang Pastor Apollo Quiboloy dahil siya po ay masusukol na dun sa kanyang pinagtaguan dyan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ attorney. With all honesty, hindi po yan totoo. No? Yung sabi na ultimatum, wala po kaming na-receive na ultimatum except na may isang high police officer na nagpadala sa akin ng text noong September 7 in the morning na gloves off na daw sila kasi si Senator Bato de la Rosa na raw ang nagsabi during Senate investigation na kung dapat mag-search daw ay armado sila, no? At kung sino daw ang harang ay huhulihin. And with all honesty, there were also certain sources who gave us A1 information na noong September 7 kami na po ay huhulihin. Number 1 po ako sa listahan, si Ma'am Lorraine Badoy nandun sa listahan, no? May mga specific police officers pa nga na mag-aaresto sa akin. Ang sa akin, pinsan ko pa, no? Ang pinili or may kapaelyedo ako na Torreon na i-confirm ko, relative ko rin naman, no? And because of that, no, Pastor Apollo C. Quiboloy did not want the situation to escalate further kasi may namatay na 59 na ang naidulog sa ospital, no? 4 ang na-heart attack, 4 yung mga bata na nagka-suffer ng ganyan severe anxiety attack, no? And yung JMC na aming eskwelahan ay ginawa ng tunneling mining operations, no? Yung cathedral ay sinalaula na, no? Kasi simbahan yun, no? Ginawa ng advance command post, yung hangar naging boarding house, yung aming mga rooms sa iba't ibang mga structures nagawa na rin boarding houses ng mga pulis. So si pastor, no, sabi niya tama na. Kaya whether you like it or not, the version is he decided to sneak into the JMC and KOJC compound, no, noong September 7, and he met with his members kinagabihan, and then he talked to them. And he told them enough is enough. Even if I have still legal remedies kasi pending pa sa Court of Appeals yung certiorari namin, questioning the validity of the information and the warrants of arrest, no? Sabi niya, maski may available pa ako na legal remedies, tama na ito, kawawa na masyado ang aking mga followers, no? There is the 1987 Constitution has already been raped. I have to submit myself to the jurisdiction. I have to surrender na. Kaya nag-contact po kami. Yung tumutulong kasi sa amin si General Silo, no? Siya yung nag-convince sa amin na mag-surrender, no? Even before June 10, no? So pero ang problema lang kasi si General Silo, even if he is a very honorable policeman, meron siyang immediate superior niya, no? So, ang ginawa namin, nagpatulong kami kay Governor Hubahib, no? Kasi kliyente ko rin siya. Governor Edwin Hubahib yung na-suspended po na governor ng, ng Davao del Norte. At siya yung naging tulay sa namin na makontak po yung ISAF. Kasi si Pastor, may trust po siya sa AFP, no? And yun na nga, yung mga meetings namin even before September 7 dun sa bahay ni may secret house si Governor Hubahib near the airport, so dun namin ginagawa. And then
na-finalize lang nung na-confirm ko, pati ako mismo, no? Nung September 8 lang ng umaga na nagbalik si Pastor sa compound. Nung September 8 lang talaga ng umaga, nalaman ko, uy, nandun pa na si Pastor. So, na-shock ako. And yun na, fast track yung negotiation, tinawagan for the first time nung September 8 si General Macapas ng intelligence group din ng PNP. And then we had a negotiation as to how should it be done, no? Because there was concern kasi nakapasok si Pastor, baka babarilin yung mga safety concerns, no? And General Macapas had to coordinate also with the superiors, no? And ang nangyari is na-set po. May mga sana kami agreement na media blackout muna. No, walang na-agree yun. Tapos may mga other gentleman's agreement kami. Wala nang papil-papilan. Mutual trust lang talaga. No? Okay, Attorney Pero Torion. nangyari, nung nandun na kami sa aeroplano, nagsabi may nangyari pa pala nung naglabas na kami dun sa compound sa likod. Okay, ano nangyari po? Mga armado ng mga pulis na tumatakbo at trying to go after us. Pero nung nakita yung isang general din na pinasama ni General Macapas, nag-stand down, no? Kasi hindi namin alam kung ano yung sinabi kasi naapasan kami yung aming sasakyan, mataas kasi yung convoy. But nung nandun na kami sa C-130 po, nag-request si General Macapas ng isang picture lang. Okay. Si Pastor kasi ako dito, tsaka dito si General Macapas, yung iba, yung selfie dito po ninyo. nakaupo. First time ko sa C-130. Isang picture lang kasi nag-request daw ng proof of life si General Marbil. So pinadala yun kay General Marbil. Paglanding namin sa Manila, nung pumasok na yung mga messages, nasyak na lang kami. Nagsabi ni General Macapas, hindi ko alam yan, attorney ko, sir, bakit ito nasa post na ni Secretary Abalos? Akala ko ba malinaw yung ating usapan na as much as possible, media blackout muna kay para wala masyadong magtatanong. Anyway, nandyan na naman kami sa custody niyo. Sabi niyo, sorry talaga kasi ako po ay sumunod lamang sa utos at pinadala yun kay General Marbil. Hindi na daw niya alam kung kanino po na resend ni General Marbil. Yun po ang kaya medyo may confusion. Ang term kasi din na nagamit ni Secretary Aboy, nahuli. Hindi po siya nahuli. Ilang araw na sila doon. 15 days na. Hindi malang nakita siya ni General Torre. Pati nga si General Torre, walang alam sa details. Saan po ba nagtago si Pastor Kibuloy? Sa compound po ba o sa North Cotabato daw? According to him, sa sa bundok ng Davao, hindi na niya Davao. makaya sa kanyang dibdib na talaga yung anong nangyayari. He sneaked into the compound. Yun po ang version ni Pastor Apollo Sikibuloy, which I also believe. Kasi I was always in the compound for many days. I never saw him. Okay, Attorney Torion, fast forward po tayo. Ngayong nasa custody na ng mga otoridad, PNP, si Pastor Apollo Kibuloy. So ano po ang inyong legal action ngayon na Attorney Torion? Well, we will face the case. So the wheels of justice are now working, and it has been working through the pleadings that we filed. Pero ngayon, trial na, and we will comply with the orders of the court. And today, we are hoping to file a very urgent motion, to transfer the custody of Pastor Apollo Sikibuloy, to another entity or whatever. I could not disclose the contents thereof. Basta may motion kami ipa-file ngayong umaga po. Attorney, isa pa, ngayong nasa custody na ng PNP si Pastor, ayan, hindi nyo ba tututulan kasi may pending po siya na dapat hearing sa Senado kay sa committee ni Senator Risa Ontiveros. Ito ba papayagan niyo mag-testify ang Pastor Apollo Kibuloy sa Senado o ito ay ukay sa Kongreso o ito ay tututulan po ninyo?
I will have to discuss that with Pastor, no? Sa kabilisan kasi ng pangyayari kahapon, hindi kami nakadiscuss to that extent because when we were on the plane, medyo malakas pala yung sound ng C-130 at kung mag-uusap kami, nandyan din kasi sa tabi namin si General Macapas, no? Hindi kami talaga makapag-usap nung nasakay naman kami sa pagdating kasi namin sa airport. Na-shock kami, bakit may mga cameras, no? Kasi ang usapan nga, media blackout muna. Ano daw yun, PIO. Wala naman kaming magawa. Sige na lang. Oo. Tapos, nung nandun na kami sa coach, yung sa sasakyan, di rin kami makapag-usap ng mabuti kasi yung camera na palaging nakatutok sa amin yung PIO. So, that matter we have not discussed yet. Last na lang, Attorney Torion. So, ano po ang request, advice, ano po ang sinabi ng Pastor Apollo Kibuloy sa inyo bilang kanyang lawyer ngayong nang siya ay sumurrender at ngayon nasa kustodiya ng PNP? Yung mensahe niya sa akin is and to his members is to continue to be compassionate and but with justice, no? Yun nga, hindi naman po pwede na wala pong accountability yung mga police na who really acted with in bad faith, no? In desecrating the cathedral, in making tunneling operations dun sa JMC po. So pero pipiliin po namin yung meron talagang liability, no? So ang sabi ni Pastor kasi, let us not add more to the division of this country. So let us find ways to healing. Yun po ang sinabi niya sa akin and I am following his advice and instructions. Attorney Israelito Torion, sir, maraming salamat. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and good morning, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. June, Thank you po. Thank you very much, sir. June. Yes, Mayor. Isang test lamang dito muna sa ating listener na gusto may tabot sa Attorney Torion. Attorney, yung status ng ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy, ito ba yung na-brief or wala naman? Hello? Nawala na yata, June. Di na kayo magkarinigan. Anyway, June, maraming salamat. Good morning. Maayong buntag. Yan lang. May buntag. Yan ang ating update sa mula ito sa Mindanao. Awit ng Pilipino na putas. Sa Pilipino sa pagbabalita, sa Pilipino na parbisyo. Sa ulit sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, June Dimahotak. Attorney Israelito Torion, ang lawyer ni Pastor Apollo Kibuloy. At report mula kay Val. Abay, sinusundan ba yung convoy ni Mayor Alice Goo? O nasa Senado na? Si Jessel Ricafort nasa Senate area. Oo. Si Val muna. Tawagin mo na si Val. Val Gonzales, luwabas na ba ng krame? Si Mayor Alice Goo. Val. Nakarating na, Mayor, dito sa Senado. Nasa Senado na? Nasa ka ba? Nasaan ka na ngayon, Val? Sa Senado ka na ba? Nandito ako ngayon, dito sa may pinaka-entrada mismo ng Senate building. Okay. Dahil alas 8:55, Mayor. At, ayan, nakita namin yung video mo, Val. Okay, proceed. 8:55 nang makarating dito sa Senado. Itong si Mayor Guo, nagwardyado sa mga tauhan ng Philippine National Police. Nakasuot din siya ng helmet. Naka-helmet, naka-yellow, yellow-orange yung damit. Yellow-orange, yun yung kulay ng kanyang damit. Inabot ng 8:35, umalis, 9:35, umalis dun sa custodial center ng PNP. At nakarating dito, 8:55, 20 minuto, Mayor, dahil dumaan at EDSA Passway, ay kanyang convoy, yung kanyang convoy lumabas ng gate 1 ng pagpukali sa EDSA. At tumuloy-tuloy at tumaan ng EDSA Busway, maging yung mga convoy ng media, kailangan ng mga media na nag-cover ay sumunod na rin na dumaan ng EDSA Busway, kaya napabilis, sinabot lamang ng 20 minuto yung biyahe nitong si Mayor Guo na sakay ng coaster mula sa Philippine National Police. So sa ngayon ay pinasok na dito sa isang kwarto, dito sa loob ng Senado, itong si Mayor Guo na gwardyado ng mga tauhan ng Philippine National Police.
Ako si Val Gonzales, DJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. Situational pa mula kay look-alike. Hindi ba ito yung kadobol ni Mayor Alice Go? Ha? Mukhang hindi naman lakay. Anong pangalan ng kadobol nga pala niya? Sino nga ba yun? Oh, Yung sige. binanggit niya, sabi niya sa NBI. Anyway, ito hindi to kamukha. Ay, hindi siya doppelganger. Hindi kadobol. Si Giselle Ricafort. Giselle, kamusta na dyan sa location mo? Giselle Ricafort. Hi, Nicole. Itong coaster ng pambansang pulisyano sa likuran ko, iyan yung sinakyan ni Dismiss Bambantarlac Mayor Alice Guo papasok ng Senado kanina. Mabilis yung andar ng coaster na ito. Mula doon sa direksyon ng MOA EDSA, nabantay sarado ng kung ilang mga pulis. Itong coaster na yan, nakapalaman kanina, yung mga tauhan ng Special Weapons and Tactics o yung SWAT o sa unahan at sa likuran, lakay nakapalaman habang nakasunod naman yung mga kasamahan natin sa hanap buhay. Sabi lakay nung nakapanayam natin kahapon si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nakaposas ng ibiyahe itong si Alice Guo papunta dito sa Senate hearing at naka-bulletproof vest din yung kanyang suot para dumalo doon sa investigasyon na pangungunahan naman ni Senadora Risa Hontiveros. Kasama niya lakay ang sabi ni Colonel Jean Fajardo, yung mga babaeng pulis hanggang doon mismo sa pagdinig ng nitong mataas na kapulungan para na rin matiyak yung kaligtasan ng sinibak na mayora ng Banban. Una nga rito lakay ay pinagbigyan nitong Branch 109 ng Regional Trial Court sa Kapas, Tarlac yung kahilingan ni Senadora Hontiveros na humarap sa investigasyon ng Senado itong na-dismiss na mayora, bagamat hindi siya nagpiyansa doon sa kanyang kinakaharap na kaso sa nabanggit na lalawigan. Nakaparada muna itong coaster na sasakyan ni Alice Guo at mamaya pagkatapos ng pagdinig ay muling susunduin yung mayora pabalik naman doon sa Campo Crame sa lungsod ng Quezon. Pero lakay mahigpit pa rin yung seguridad dito sa labas ng Senado. Meron pa rin mga nakakalat na tauhan ng SWAT at ng mga pulis na sisiguro sa road security o kaligtasan ng mga kalsadang dadaanan pa rin ng sinibak na mayora pabalik sa Campo Crame. Giselle, Ito si Giselle Ricafort. wala yatang kasamang lawyer. Sino ba ang lawyer ni Mayor Alice Guo? Asan si Attorney Stephen David, lakay o si Attorney Nicole Hamila? Oo, lakay. Hindi natin sila nakita lakay kung kasama sila dito sa van coaster dahil mabilis yung andar kanina. Pero alamin natin mamaya lakay kay Raymond Gagpaas kung baka nandoon na rin sa may dadalo rin sa pagdinig ng Senado. Okay, si Raymond, Malu, ready ba si Raymond? Ha? Ayan, hintayin natin kung ano ang ganap naman sa loob. Ready na ba ang red carpet sa pagsalubong dito kay Mayor Alice Guo at siya ba ay kakanta? Ayan, kasi nakita isang sa social media sabi kung may request kayo sabihin nyo lang at kakantahin ko. Ikakanta ko. Okay, sige Giselle. So maraming tao dyan sa labas nag-aabang. Wala masyado. Oo, lakay kanina. Kanina lakay, may mga kababayan tayong inaantabayanan yung pagdating ni Alice Guo. Gusto yatang magpakuha ng picture lakay. Yung pagpasok ng seryoso ba? Mga nakadisplay na suwat na nakapagpakuha ng lahat. Sa bagay, ako rin gusto ko magpa-picture kay Alice. Hindi, lakay kasi doon pumunta si Mayora Alice doon sa Kapos. May mga supporter siya doon, Giselle Ayan, siyempre sikat. Marami pa rin mga fan itong sinibak na mayora sa kabila ng mga kasong kanyang kinakaharap. Lalo siguro yung mga vlogger gusto magpa-selfie kay Alice Guo. Ayan na lang, kay Giselle na lang yung pa-picture. Ingat ka dyan, ilabas mo yung ID mo, baka mamaya ikaw ang damputin dyan. Ha? Ayan. Maraming salamat Giselle mula sa Senado. Salamat lakay, Nicole. Damdamin Bayan. Maraming salamat Giselle Ricafort Guo. Ayan, ang tanong natin Raymond, ayan, kompleto na ba ang legal team ni Mayora? Ayan, ano bang kakantahin ni Sing a Song, Mayor Guo? Ayan, sana hindi sintonado, ha? 0-1.
Eto, alamin natin ang report ni Raymond. Tawagin mo, Sister Nicole. RH28 Raymond at Paas. Nandiyan na ba yung legal team ni Mayora Alice Guo? Raymond? Raymond. Mayor, dumating na nga dito sa loob ng Senado itong convoy ng Philippine National Police. At ang dating alkalde ay idityo na dito sa isang building area sa opisina ng Office of the Sergeant at Arms dahil alas 10 pa naman yung hearing. Pero yung mag-attend ng hearing ng Senate Committee on Women, ni Senator Risa Viveros ay nagpapasyo pa na. At punong-puno na nga itong room na naka-assign para sa committee hearing ngayong umagang ito. Dahil nga dito sa napakaraming mga bisita na gustong makarinig dito sa hearing na ito. Ang security ay nag-iniwan na yung mga tawa ng pulisya sa labas at ang nag-take over na dito ang Office of the Sergeant at Arms, bagamat may mga tauhan pa rin ng pulisya na mag-escort dito kay Mayor Alice Guo. Yung medyo mukhang maraming abogado nakita natin pumapasok dito. Lugar na may mga abogadong pinuhan, hindi ko pa nakikita dito si Attorney Stephen David. Yun po lang humarap bilang abogado ni Mayor Alice Guo. Ang hearing na ito ay pagpapatuloy na sinimulan ng Senate Committee on the Women hinggil doon sa Pogo Operation sa Bamban na nadiktuhan ng operations ng Pogo naman doon sa Porac, Pampanga. So yan muna. Raymond, bukod kay Mayor Alice, isusunod din pa ipapatawag si Pastor Kibuloy dyan sa Senado. Malamang susunod yun, Mayor, dahil isang committee yan eh. Committee on Women din yun. Kay Senator Risa Ontiveros din, yung unang nag-investiga doon sa reklamo against Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, Mayor. Okay. Sige, abangan natin, Raymond. Maraming salamat, Raymond at Paas mula sa Senado. Antabayanan ang iba pang mga detalye mula dito sa Senado para sa ito si RH28 Raymond at Paas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Raymond at Paas mula sa Senado. Sing out loud. Sing out strong. Ako lakay abangan din natin kung pakinggan mo yung lyrics. Sing of good things, good things daw. Not bad. Ayan. Sing of happy, not sad. Sing happy daw. Sing a song. Make it simple. Simple lang You'll ask your whole life long. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear. Just sing a song. Just sing daw. Ayan, maraming salamat Raymond at Paas at yan po ay showing ngayon. Naku, blockbuster ito ha. Oo nga, laki. Tuloy-tuloy ba ang coverage natin? Ilalay ba natin malo yung coverage natin sa kay Senado. sa Senado ha? Ayan, ilalay po natin mahabigan ha. Ang hearing dyan sa Senado mamayang 10 o'clock pagka nagsimula na ang hearing ng committee ni Senator Risa Hontiveros Committee on Women and gender equality. Lakay. Inaasahan din natin lakay sana humarap din si Pastor Kibuloy sa susunod na hearing. Ayan. Kaya lakay busy-busy na ang Senator Risa Hontiveros dahil sunod-sunod yung mga gagawin niyang hearing. Abay matindi at ito titingnan natin kung sino anong kakantahin, ikakanta ni Mayor Alice Guo. Ayan. Siya ba ay magsasalita? Ayan, hindi kaya sintonado. Ayan. Daming bayan.
Kaya standby lang po, ilalay po natin yan mga kuyang mga ateng. Ayan, blockbuster ito. Ha? Ayan, pero bago kayo makinig manood mamaya, abay umihi muna kayo. Ha? Ayan, para wala nang tayuan yan. Pero kung problema ang blood sugar level natin mga kuyang mga ateng, mga lolo, mga lola, kayo ba ay ihi ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom, maring diabetes na yan. Baka mauwi ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Para makaiwas, mag-exercise lagi at tamang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, yan po ay mabibili sa Mercury Drug at Watson sa drugstore sa nationwide. At mga misis, available din online sa Shopee at Lazada. Mahalagang paalala ng Cogent DB Plus, sabi ni Professor Boy Benessa, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Dami ng mga natin Miss Nicole, issue may special na balita para man sana Naku, ako. Lakay. Huwag ka nenervyusin. Naku, Lakay, pwedeng sa ibang araw na lang. Sa ibang araw na lang kasi yan. nagsunod-sunod na yung mga balita natin. Ayan. Blood control ba ulit niya? Hindi blood control. Ito Ay, si diba? Miss Nicole. Ha? Ay, di. Isang first class prostitution din. Ay. Nasa gitna na isang business district dito sa Metro Manila. Yes. First class. At ito ay binansagang bar for the big boys. Oras, Miss Nicole. Ang oras, Lakay, 9:15 ng umaga. Alam mo kung bakit? Bakit? Abay, hindi daw nag-agahan bago umalis ng Campo Crame. Aba, Jermarville, Colonel Fajardo, pati pinakain si Alice. Sumakit daw ang tiyan dahil sa tubig at hindi nag-agahan ngayon bago nagtungo sa Senado. Aba, Boss Winston ko, baka padalhan ng McDo sa McDo breakfast meal dyan sa Senado, ha? Ayan, itong si Alice Go. Alamin nga natin ang report sa bagay dyan ba sa Raymond? Dyan ba sa Senado yung mga resource person ba dyan, yung pinapakain ba sila? Parang wala ako nakikita ang pinapakain na dyan, bisita dyan, Miss Nicole. Anyway, alamin natin ang report mula kay Edniel Parosa. Bakit? Nagdadayat ba Edniel si Alice Guo? Ayan, ba't hindi Slim na nga siya, Lakay. Oo, talagang hindi nag-almusal. Ayan, wala man lang kape. Wala man lang pandesal. Wala man lang breakfast na bacon. Hindi nakarating yung paalmusal mo, Lakay. Alamin natin. Kaya lang ba't naman ganun ang pinasuot nyo kay Mayor Alice Guo? Kulay dilaw Abay, di tuloy na isuot yung mga Louis Vuitton, Chanel, nga, di ba? Lakay, yung mga bag. Di ba pasyonista itong si Mayor Alice Guo? Alamin natin report mula kay Edniel Parosa. Edniel, please come in. Edniel. Lakay at Sister Nicole. Kasabay ng unang araw, Lakay, ni Pastor Apollo Quiboloy dito sa PNP Custodial Center ay yung pagdatid nga ng Senado o ng polis kay Alice Guo patungo sa Senado. Ayon kay spokesperson Colonel Jean Fajardo ng PNP, maayos naman, Lakay, ngayon, ngayong umaga, yung kondisyon ng na-dismiss na Bamban Mayor kahit sumakit ang kanyang tiyan noong weekend. Maaari kasing hindi sanay daw sa tubig, sa gripo. Itong si Guo. Gripo ang source ng inumin dito sa Custodial Center. Wala bang bottled water? Kaya nga, dapat kahit bottled water man lang. Pero mukha namang normal na ngayon, Lakay. Ang binamagit ni Colonel Fajardo ay tinest ulit at tinanong ulit si Mayor Go kung kumusta yung kanyang kalagayan. Normal na ngayon yung kanyang mga medical tests bago magtungo sa may Senate hearing. Pero tama nga, yung binabanggit mo, Lakay, hindi nag-almusal. Ito si Mayor Go. Baka mag-collapse. Piniling tubig na lang yung kanyang breakfast ngayon. May option namang mag-breakfast pero mukhang pinili ni Mayor Go na
na hindi mag-breakfast. Kaya narinig ko lang yung intro mo eh. Yun na nga ang, yun na nga ang hinala rito eh. Baka mag-may I go out mamaya. Oo, baka sa kalagitnaan ng hearing mamaya biglang mag-collapse o kaya mahilo. Para si Cassandra Ong, nag-CR. Oo. Kung namang rason, malalaman natin siguro kapag sa mga susunod updates. Pero yun ang update ng PNP hindi nag-almasal. Kung meron mga request lakay, at bakit? Di ba niya nagustuhan yung breakfast diyan sa PNP Custodial Center? Wala namang ganong informasyon lakay na binanggit. Basta syempre inalok. Tapos sabi lang ng dating mayor, tubig lang siya. Ngayong umaga. Pero kung meron siyang isang request lakay at Sister Nicole, hindi yan pagkain na kung ano man. Ang request niya ay libro ang kanyang request. At sa ngayon, ang binabasa niya raw, sabi ni Colonel Jean Pajardo, ay purpose-driven life. At purpose-driven life, ha? Doon sa mga kababayan nating hindi pamilyar, yung purpose-driven life ay isang Christian self-help book. Ayan, para sa purpose. Parang parang chicken soup for the soul. Ayan, chicken soup for the soul. Ayan. Tapos sa Bible, nagbabasa raw ng Biblia ito. Wala yan ng mula yan ng kanyang say napiit o na-detail dito sa Senate sa PNP Custodial Center. Pero lakay doon sa punta na lang kay baka pwede sumaglit kay pastor, ipag-pray over siya ni pastor. Tsaka Edniel, hindi ba sila pareho ng almusal ni pastor? Ayun nga, binabagit yung breakfast. Banggitin ko na rin. Siyempre, natanong namin anong breakfast naman ni Pastor Kibuloy. Ngayon yung unang umaga niya dito sa Campo Crame. Anong breakfast? Sabi ni Colonel Jean, meatloaf. Meatloaf, hotdog, itlog at kape. Meatloaf, hotdog, kape. Sinangag ba? Plain rice? Yung kape ba 3-in-1? Hindi na natin ang detalye, pero bread, pandesal, mga black rice. Okay, sige. At saka lakay wala pang binabanggit ng PNP pala na oras kapag sa huli ng warrant of arrest, dahil alam naman natin ngayong umaga required ang pulis na ipakita sa court o ibalik sa korte yung warrant. Oo nga pala. City again. Teka, Edniel, hinati na ba kayo ni Romel na assignment? Kailangan may nakatutok kay Mayor at kay Pastor. Kasi dadali niya sa Pasig RTC at Quezon City RTC. Oo. Correct, kayo. Ito nga, nakabantay pa tayo rito. Mamaya alas 10, magbibigay ng panibagong update ng Philippine National Police. Pero as we speak, wala pang oras. Sa QC, RTC, yung child and sexual abuse na warrant of arrest, tapos sa Pasig naman yung non-bailable na qualified trafficking. Mamaya tabayaran natin kung kasama ba ay naipepresenta ng CIDG sa court ay yung physical na presensya ni Kibuloy at ng kapwa na 4 miyembro ng KOJC. Alam mo nga, Edniel, bakit hiwalay yung qualified trafficking Pasig? Isang QC. Sa Quezon City, sexual abuse ba? Ano ba yun? Di ba pwedeng pag-isahin na lang yan? Yung mga kaso na yan lakay kasi alam ko magkaiwalay talaga yan. Pero parehas yan na implicated si Pastor Apollo Kibuloy. Pero yung kanyang makasama yung 4, di ba originally 5 May isa nang na-arrest si Canada pala. Yung 4 na yun lakay na kasama niya ngayon sa custodial center. Hindi yan lahat sila ay kasama ni Kibuloy doon sa 2 kaso. So may ilan doon wanted lang sa qualified trafficking, habang iba naman wanted lang doon sa child and sexual abuse. Pero para sa kaso na yun, si Kibuloy lakay ay wanted. Okay, maraming salamat, Edniel. Live pa rin mula rito sa PNP Headquarters sa Campo Crame. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lakay, saglit lang meron ditong sinabi si Miss Milky Rigunan ganyan din ang style ni Cassandra Leong. Hindi kumain nang humarap sa Quadcom hearing last Thursday, kaya dinala sa ospital. Baka ganyan yung mangyari kay Abay, Raymond, pakisabi kay Senator Reyes at kay Senator Gatchalian, ha? Padala ng breakfast, ayan, pakainin, ayan. Lakay ikaw na lang daw. Padala natin ng pagkain sa Sofitel, ayan. Sofitel UMT. Ayun. Ayan, baka mamaya magdahilan din, tawag nito, hindi matuloy ang now showing na blockbuster ngayon. Yung mga tao, naka-alarm daw sila ngayon. Ayan,
ano bang title ng ano ngayon na ng kumanta si Alice. The big event. O, teka muna, mula sa Kampo Krame, may report si Manang Milky mula sa Kamara. Ano ang latest sa Kongreso, Miss Nicole? Ito na, dating Pangulong Duterte dapat din papanagutin sa Ala. pagkakakanlong sa pugante na si Pastor Kibuloy. Ala, pati si dating Pangulong Digong nadawit na, ha? Hindi lakay kasi sa Quadcom talaga namang iniimbitahan Sa siya. bagay, oo nga, Pero ano. ang sabi nga ni Attorney Panelo, hindi kami pupunta dyan. Yan ang sabi. Di alamin natin sa report ni Manang Milky. Balita mo yan, RH12, Miss Milky Rigunan. Miss Milky. Nicole, at lakay posibleng maharap sa kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa umunoy pagkakanlong o pagtatago sa puganding si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ang kay House Assistant Majority Leader Jill Bongalon bilang administrator ng estate ni Kibuloy may pananagutan sa batas ang dating Pangulo for harboring a fugitive. Matatandaan si dating Pangulong Duterte ang tagapangalaga na ng mga pag-aari ni Kibuloy na mismong kinumpirma sa Sunshine Media Network ang TV network ni Kibuloy bago magtago sa mga otoridad ang naturang pastor. Sabi ni Bongalon na isang abogado may tuturing na accomplice ang dating Pangulo. Inungkahi rin ni Bongalon dapat imbestigahan o kasuhan ang anak nitong si Vice President Sara Duterte at ang malapit nilang kaibigan na si Senator Ronald Bato de la Rosa ng obstruction of justice. Ito anya ay sa pag-divert sa atensyon ng mga pulis sa paghahain ng warrant of arrest laban naman kay Kibuloy. Dagdagan ko lamang lakay at yung report sa Campo Crame ni Edniel, ganyan din yung nababasa namin tila gagawin ngayon sa Senado nitong si Alice Guo kasi ang sabi noong mga bantay naman nitong si Cassandra Leong nang humarap noong Thursday sa hearing ng Quadcom, ayaw kumain. Gabi pa lamang ng Wednesday hanggang umaga ng Thursday. Kaya noong hapon, nahilo, bumaba ang sugar, pati ang kanyang presyon, dinala sa ospital. Kaya na-suspend ang hearing ng Quadcom. So, dapat nakahanda dito ang Senado sa gagawing, kung meron ng drama naman, na gagawing itong si Cassandra Leong. Nasa na si Cassandra Leong? Nasa ospital pa ba o nasa Kongreso na? Mukhang nasa batasan na lakay na nakabalik na. Matapos ma-confine. Kasi nagkaroon ng ilang suspension sa hearing last Thursday dahil sumama ang pakiramdam na hilo at pinagsalita yung bantay niya mismo na sundalong babae. Ang sabi, sir, hindi kumakain to nung gabi pa ng Wednesday. Ayaw daw kumain o ayaw yung siniserve na ng pagkain. At the same time, pati almusal, hindi daw ito kumain, hindi uminom ng tubig. Kaya nung hapon, nahilo, nung tinignan ng mga doktor ng Kongreso ay bumaba ang sugar at ang kanyang presyon. Dapat sa ospital. Dapat piliting kumain. Ayan, kumain ka. Ayaw mong kumain. Saksak ko sa baga mo to. Dapat lakay sa hearing mamaya. Ito, pagkain mo, Alice, kumain ka dyan. Hindi, saksak ko sa baga mo. Dapat ang unang tanong, lakay at Nicole, ni Santa Risa Hontiveros, kumain ka na ba? Ayun. At alam mo naman, Senator Risa, sige, bago tayo magsimula, kumain ka muna. Ayan. Kumain ka muna. Naghapunan ka ba? At nag-almusal ka kanina. Dapat ganun ang tanong muna. Kasi baka makilot, itakbo na naman sa ospital. Para may lakas ka. Ayan, ang gusto mo itlog. Fried egg, scrambled, hard-boiled. Ano? Yung saba. Saba. Saging. Iba naalala ko doon. Naalala ni Nicole. Request natin sa kanyang kumparing taga Batangas. Ayan, si Kuyang Martin Boy Osaita, ha? Abay, Kuyang Boy Osaita, ayan, baka pwede mong dalahan ng itlog ang kumari mong Mayor Alice Guo sa Senado. Ayan, yung dalawa ang pula. Ayan. Kailangan kumain. May energy. Para Miss Milky, di ba? Para makakanta mamaya, makasing along. Makasing along ng Mala Carpenters. Kaya Nicole, nakasalang ngayon ang 2025 budget ng Office of the President. Dumadalo si Executive Secretary Lucas Bersamin sa komite naman ng House Appropriations Committee. More than 10 billion na pesos, kung hindi ako nagkakamali lakay, ang panukalang budget ng Office of the President para sa taong 2025. Mamayang hapon, isasalang naman ang 2025 budget ng Presidential Communications Office na pangunahan ni bagong Press Secretary Cesar Chavez. So yan, nakaya mga ganap sa Kamara. Ngayong umaga at... Kailan ang
ang hearing ng OVP sa budget. Tapos na ba? Hindi, Oo nga. hindi na itutuloy. Naku, Lakay at Nicole, dapat ito yung huling hearing ng House Appropriations Committee para idalhin na sa plenary yung mga budget ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero dahil na-defer yung budget hearing sa Office of the Vice President, pinagbigyan si VP Sara hanggang bukas didinggin ang kanyang budget. Ayan. 2025 budget ng Office of the Vice President. Nako, eto't baka daw humarap si Vice President sa sa budget hearing uli. Ayan, sabi rito Manang Milky, pakisabi kay Milky, baka pwedeng ipatanong kay Vice President Sara. Ayan, bumaba na ba sa langit si Kibuloy? Ayan. Kaya talaga. Uy, Lakay, sinabi din yan ni Congressman Alvarez. Ganun ba yan? Oo, kasi diba, Lakay at Nicole, diba na, kasi alam ko sa Davao siya na ambush interview. Ang sabi na nasa langit na daw. Bumaba na nga sumurrender na Bumaba. Bumaba na sa langit. Sa langit. At saka ang tanong, at iba namang mga net. ang tanong dito, abangan natin, tutulungan ka siya ni Lord, si Pastor. Ayan, Nahuli nga si Pastor sa birthday ni Mama Mary. Effective kaya ang mga panalangin ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon, ha? Ayan, na kailangan niya ng kalinga, ng may kapal. At bilang umano'y anak ng Diyos, anong payo sa kanya? Ni Lord. Nung nasa itaas, di ba? Kasi sinasabi niya na siya yung ang sabi pa nung ilang mga netizen, Lakay, nasabay yung pagsuko niya kagabi sa birthday naman ni Mama Mary. Oo nga, Miss Milky. Oo nga, ayan, nako, kayo talaga, ayoko naman. Yan, mga lang naman niya, mga kumbaga ay comment na mga netizen. Mga listeners natin. Lakay, kung anak siya niyang Diyos, ipako doon. Walang ganyanan. Ayan, malulupit to mga... Kasi Mana Santa. Oo nga. Magpenitensya na lang. Ayan. Mag-ngilin na lang. Di ba yung... parang hunger strike. Anyway, sige. Ang dami natin mga balita ngayon. Ang lalaki. Ayan, okay. Ang dami mga ganap. Lakay, magandang umaga. Lakay at Nicole. Ako si Neo Kriguna nag-uulat para sa DRH. Yung Quad Committee, wala silang hearing ngayon. Thursday, Lakay. Thursday. Oo. Iimbitahan din Alice Guo, Cassandra Leong at si Attorney Harry Roque. Ayan na, si Attorney Harry Roque. Para masagot yung joint account. Ayan, nga. Miss Milky. Masasagot na, Nicole, yung tanong mo sa akin na paano naging joint account. Oo nga. Ang nagdideposito, yung isa hindi naman nagdideposito. At saka yung... na yan sa Thursday. At saka yung joint account, and or ba yan? Ayan. Ano ba yung difference ng and or? Di ba yung /or? Oo, yung pwede kang mag-withdraw kahit walang consent ng isa. Gano'n ba yan? Isa. Hindi namin alam, Lakay. Oo nga. Kaya kung tinatanong sa'yo, baka kung meron kayong joint account, may and or. Tanong natin kay Peter Andrew Chua, ayan, at kay Mr. Cesar Lee, ayan, paano mga ganyang joint na account na and or, ayan. Hindi natin alam yan, hindi natin wala tayong ganyan. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Thank you po. Balik sa'yo, Lakay at Nicole. Daming ganap ngayon, ayan, butit hindi sabay-sabay, ayan, yung nga naman, huwag isasabay ng Kongreso yung mga malalaking hearing para hindi kayo langawin dyan. Ang blockbuster nga dyan sa Senado. Ayan. Pero sa report ni Boy Gonzales, standby Boy Gonzales, ang Department of Justice, hindi daw papayagang sumailalim sa extradition si Pastor Apollo Kibuloy. Siguro Justice Secretary Boying, ayan, hindi na kailangan dahil una, si Pastor Kibuloy ayaw din mapunta sa Amerika ha? Ayan, dahil pagka doon sa Amerika although mas maganda ang makulungan doon, mas malungkot doon. Ayan. Standby Boy Gonzales,
May record din si Nicole Oo, Lopez. meron nga, Lakay, Ayan, naku. Good morning, Mr. Michael is my guy. Aba, ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayan, lumakas uli. Aba, parang sardinas ngayon, ha? 555. Ayan. Oo, Lakay. Kada US dollar. Stand by Miss Nicole, stand by Yuel, stand by Boy Gonzales. Daming bayan. Kayo talaga, nakarinig lang kayo ng first class na na prostitution din sa isang business district, ha? Ayan, tanungan kayo kaagad, ha? Kayo talaga. Daming bayan. Bakit daw bar for the big boys? Sino bang mga customer niyan, Lakay? Aba, mga big boys ito, Miss Literal. Nicole, literal. Mayayaman ang mga ito, ha? Daming bayan. Oras, Miss Nicole. Ang oras, Lakay, 9:39 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Bayan. Oras, Miss Nicole, alas 9:46. Malika pa rin, Vic. Ayan, ba't sa Ortigas sa Pasig ba may prostitution din ba dyan? Alam ba ni Mayor Vico Soto yan? Ha? Naku, Lakay, sorry kasi Aha. kanina pinag-usapan natin almusal eh. Ayan nga ha? Mas masarap pa yung paalmusal. Sila kayo nila mapaalmusal ng hotdog. Ayan. Ayan na Kuya Boy Osaita, ha? Ayan, dala mo ng itlog si Kumare, ha? Sa Senado, ha? Yung dalawa ang pula, ha? Sandali lamang, Boy Gonzales mula sa Department of Justice. Sandali lamang at bati mo natin ito paring Vic, ha? Birthday, ha? Ni DepEd Undersecretary Trigib Olaybar. Yusek Try, alaba tayo dyan. Binabati ni Secretary Very Useful Sani Angara, ha? At mga kuyang brethren sa Order of Demolay, Happy birthday, Mika Garcia, binabati ni Paeng at ni Carl at Marco. At happy birthday din kay Mr. Cecil Chen, Mr. Abong Lapira. Binabati ng mga taga PMA Sandigan 82. Mga mista, happy birthday, alaba tayo dyan. At happy birthday din kay Kuyang Berusiful Jewel Roldan, Kuyang Omar Osma, Ronald Heron, Limuel Pamintuan, at Owen De Vera at Henry Valeroso mula sa mga brethren sa TM Kalam Masonic Class 136. At kay Kuyang BJ Marasigan, happy birthday Kuyang. At kay Sister Victoria Acab, at Sister Emma San Diego, mula kay Sister Sheila, Mirna, Ellen, Nancy, Juanita, Alice, Alice. Alice Cao, ayan si Sister. Kala ko. At Ed Pascual. Ay, Mr. Ed Pascual, good morning. Galing palang sumayaw, ha? At binabati natin happy birthday si Noble Jeff Dagdag mula sa Imperial Bagwis at kay Arman Aquino ng Anson sa ATC. Ayun. At Brad, birthday mo pala, ha? Attorney Vincent Bartolome. Binabati ni PCSO Chairman Judge Felix Reyes at mga brothers and sisters sa TLK Tau Lambda Kappa Fraternity. At happy birthday din. Sino tong may birthday pa, Kuyang Junior Warden, ha? Si Sister Roselia Sally Masangkay de Villa, Happy birthday, Ma'am Sally Masangkay de Villa. Napangasawa ba ka mag-anak ni Gerald de Villa? Ayan. Pinabati ni Kuyang Rolly Masangkay. At good morning, Mr. Parang Mike, ha? Mike Lee. Ayan. Happy birthday kay Miko Lee. Teka muna, ha? Inaanak kaya yata ito, ha? Happy birthday, Miko Lee. At eto na ang report mula kay Boy Gonzales. Raymond, ha? Ready ka na ba dyan? Ang RH TV ba, yung engineering natin, ready na ba yung signal natin dyan? Para maganda yung audio mamaya at video kay Mayor Alice. Lakay, standby muna, Boy Gonzales. Banggitin ko lang, hinahanap na rin tuloy ngayon si dating Congressman Tevez. Oo. Pauwi na raw.
At saka si Jer Bantag. Ayan. Malapit na raw umuwi, Lakay. Kompleto na. May mayor, may pastor, may general, may congressman. Ayan. Ayos, Lakay. Aba. Ito na ang menu. Saan kaya nagtatago si Jer Bantag ngayon, si Boy Granada, ha? General, yung bigat mo, Apo, kumusta ka na, ha? Alamin mo natin ang, teka muna, ha? Bago ang report ni Boy Gonzales, batiin din natin ang Toyota Alabang Sister Nicole sa kanilang 35th anniversary ng Toyota Alabang. 35 years na pala ang Toyota Alabang bossing. Ayan, parang Mike Lee, ayan, Joanne at ayan, Celine. At happy wedding anniversary naman kay Kuyang Freddy. Oy, Kuya Freddy! At ating Tessa Martinez ng Tumawini, Isabela. At tinatawagan natin ang, o nga pala, eto ha, sandali lamang Boy ha. Ayan, kayo ba, asa na si Sister L? O nga pala, may sakit yung kanya nanay. Get well soon po kay Aling Yolanda Apit. Pagaling po kayo. Ayan, para sa mga may sasakyan po, ayan, abay, huwag kayong magpapa-insure dun sa Sibeles Insurance Company, ha? Abay, nagre-reklamo isang kakilala natin dyan. Comprehensive insurance ang kanyang kinuha dun sa kanyang, syempre, BMW Sister L. Naka-aksidente yung kanyang kotse. Abay, ang ayaw magbayad ang Sibeles Insurance Company dyan sa may Binondo. Lupit mo. Abay, ang galing-galing yung mangolekta, pero pagkabayaran na, ayaw nyo magbayad pagka nakaka-aksidente. Ayan. Kaya kung kuka kayo ng car insurance, huwag yung Sibeles Insurance Company. Abay, hindi pala maayos yan. Narito mo na ang report mo na kay Boy Gonzales, Sister Nicole. Boy Gonzales, ano bang update dyan sa DOJ tungkol kay Pastor Kibuloy? Hindi daw sasailalim sa extradition si Pastor Kibuloy. Di ba yan ang gusto ni Pastor Kibuloy? Aris number 29, Boy Gonzales, please come in. Boy G. Boy. Lakay, Nicole, hindi mo na papayagan ng DOJ na sumailalim sa extradition si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga kinakarap na kaso nito sa Estados Unidos. Ayon kay DOJ Secretary Boying Remulla, bagamat kinikilala ng bansa ang extradition na treaty sa pagitan ng Amerika, kinakailangan pa rin malagot sa batas ng Pilipinas si Kibuloy. Anya, sakaling mapatunayan guilty sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking si Kibuloy, kinakailangan rin muna niyang tapusin ang anumang sentensya dito sa bansa bago payagan ang hiling na extradition sa Amerika. Si Kibuloy ay nakasuwam sa Amerika ng sex trafficking na mga kababaihan mo na may edad na 12 hanggang 25 anyos. Kaugnay nito, pinasalamatan naman ni Secretary Remulla ang pagsumikap ng mga otoridad para maaresto si Kibuloy na napilitan sumuko kasama ang 4 na iba pa sa AFP matapos ang ultimatum ng Philippine National Police. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ito na, Lakay. Nagsalita na ang Pangulong Bongbong Marcos. Tungkol kay Pastor Kibuloy? Oo. Pero bago yan, sabi nga, marami nagtataka. Ayan, sabing gano'n ni Dr. Roel Aguila, ha? Muslim ang lawyer ng appointed son of non-Muslim leader? Oo nga, no? Galing niya, Lakay. So, ayan. Okay, sige. Report muna mula sa Malacanang. Ito na, Lakay. Miss Let Narciso, anong sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? Hindi pa daw tinitingnan Lakay Nicole ang extradition sa US sa kaso ni KOJC founder Apollo Kibuloy. Sa ambush interview dito sa Taguig, sinabi ni Pangulong Marcos na ang prioridad ngayon ay ang mga kasong kinakaharap ni Kibuloy sa Pilipinas. Paliwanag ng Pangulo, ang ginawa kasi ng pamahalaan ay ipinatupad ang arrest warrant. Narito si Pangulong Marcos. Well, the extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now locally still have to be done. Because we have, what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant
that was issued by the court. And therefore, it is now within the court's hands. Wala na sa executive ito. Kami sa executive, ang ginawa lang namin, in-implement lang namin, in-enforce lang namin ang order ng court. So that is the situation now. We will have to look at that. But for the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan ng harapin. Next question. Samantala, nagbigay ng timeline si Pangulong Marcos sa pagkakahuli kay Kibuloy. Sa tanong kung sumuko ba o nahuli, sabi ng Pangulo, hindi naman ito lilitaw kung hindi hinabol ng husto. Ang surrender daw kapag wanted ka, pupunta sa police station o official authority, pero hindi naman ganun ang nangyari. Napilitan daw si Kibuloy na lumabas dahil malapit na ang mga pulis. So naging papel naman ng AFP, sabi ni Presidente, augmentation sila doon, pero nilinaw na police lead operations yon at andun niya ang AFP dahil kahapon nang iparating sa kanila na handa ng lumantad itong si Kibuloy, sinabi na sana daw ay mayroong AFP. Ayon sa Pangulo, standard procedure naman ito at sa katunayan nitong mga nakaraang buwan o linggo ay involved ang lahat ng intelligence services. Sa ngayon, ipinaubayan na daw sa judicial system si Kibuloy at ang tiniyak ng Presidente, walang special treatment at magiging transparent ang proseso. Ito si Les Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Leta Narciso. So, ang sabi po ng Pangulo, abay harapin muna ng Pastor Kibuloy ang kanyang mga kaso bago pag-usapan ang extradition. Yung mga kaso niya sa Pilipinas. Yan. Yung, paano yan kung life imprisonment, halimbawa yung hatol kay Pastor? Paano siya makakapunta sa US o haharapin? Paano extradite sa Amerika? Daming bayan. Oras sa Miss Nicole. Ang oras lakayin ako. 3 minuto bago mag 10:00 ng umaga. Ay, bis ng oras, 1 minuto bago sumapit ang 10:00, pero narito muna ang report mula kay Miss Nicole Lopez. Good morning, Mr. Michael is my guy, ha? Masaya ka ba at tumatatag ang piso laban sa dolyar? Your business is our business. Sabi sa report ni Nicole, halaga ng piso kontra dolyar abay lumakas ulit sa 55 pesos kada dolar. Aba, matapos ang halos 6 na buwan. Kaya lang bakit dito sa report na ating business correspondent sa opening ng foreign exchange trading, Miss Nicole, abay 56 na kaagad. 56 na ulit? 56.20. Ayan, ka-open pa lang. Nako. Sana magsara sa 55 ulit. Alamin natin ang report mula kay... alamin natin ang report mo. Nicole Lopez, please come in. Nicole. Lumakas pa ang halaga ng palitan ng piso kontra dolyar. Ito'y nang bumalik ang halaga ng piso sa 55 pesos kada US dollar sa pagsasara ng trading hours noong Biyernes, September 6. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 55 pesos and 90 centavos noong Biyernes, mas malakas ng 30.5 centavos mula sa 56 pesos and 21 centavos na palitan noong Huwebes. Ito ang unang beses na nakabalik ang piso sa 55 peso level matapos ang halos 6 na buwang nagkakahalaga ang palitan ng 56 pesos at pababa. Ayon kay Security Bank Corporation Chief Economist Robert Dan Roses, lumakas ang halaga ng piso noong Biyernes dahil sa mababang employment data sa Estados Unidos. Iniulat ng Reuters na kaunti lamang ang naitalang employment rate sa US noong Agosto. Sa datos mula sa US Bureau of Labor Statistics, bumaba ang job openings sa nasabing bansa noong Hulyo sa 7.67 million mula sa 7.91 million noong Hunyo. Kaunti lang din ang itinaas ng mga nagkatrabaho sa US sa 3.5 million mula sa 3.3 million month-on-month. Pero sabi naman ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, posibleng maapektuhan pa rin ang halaga ng piso sa mga susunod na araw. Ito'y dahil nakatakdang ilabas ang August inflation sa Estados Unidos sa Miyerkules, September 11.
Sa tansya ni Rica Fort, posibleng maglaro sa pagitan ng 55 pesos and 60 centavos hanggang 56 pesos and 10 centavos ang halaga ng palitan ng piso kontra dolyar ngayong linggo. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 55 pesos and 90 centavos kada US dollar, habang naitala sa $71 and 69 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Our business. Maraming salamat, Miss Nicole Lopez, sa yung Your Business is Our Business. Aba, sandali lamang, Raymond, ready na ba ang Senado, ha? Sa now showing. Ito, laki. Nakaabang na nga din ako nakaabang dito. na ba? Nang Wala kumanta pa. si Alice. The singer. Alice the singer. Pero sabi ni Boy G, aba si Yorme, meron na raw Yorme's Choice. Oo, lakay. Alam mo, kilala mo ba kung sino? Sino? Ayan. Si ano lakay? Dati. Si dating ASEC mo Kauson. Ha? Siya ba? Oo. Tatakbong konsehal sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Abay, ba't iba itong report ni Boy, si dating Congressman Amado Bagatsing daw, ha? Oo. Ano ba talaga, Yorme? Ayan, si Mocha Uson o si Kong Amado Bagatsing? Ayan. Konsehal, lakay. Konsehal si Amado Bagatsing. Hindi, si Mocha Uson. Akala ko Vice Mayor. Hindi, Ayan. Ang tanong, sinong line-up naman ni Mayor Hani ayun ang tanong. Lacuna? Oo. Si ano? Sino ba lakay? Si ba incumbent ngayon? Di ba si Yul Serbo? Congressman yun. Ano? Vice Mayor siya lakay. Vice Mayor. Oo. Baka si Yul Serbo ulit. Ayan. Pero sandali namang standby, Raymond. At may report pa pala si Yuel Reyes. 10:04 na lang. Pero sandali namang, di ba, tuloy-tuloy naman tayo sa now natin. showing. Ayan, sa Habang TV. din ako lakay di pass mo na si Wonder Woman. Pero bago si Yuel, ayan, nabati mo natin na happy birthday si Admiral. Aba, birthday pa rin ni Admiral Kuyang Colonel Joseph Datora. Admiral Adel Luis Bordado ba ng Navy, ha? Happy birthday din kay Captain Christopher Agbayani, Class Baron ng PMA Class 97. Wow! Yung mga Baron na Miss Nicole, ito yung mga ha? Valedictorian. Wow. Colonel Aristotle Antonio, Class 66 ng CGSC. Happy birthday, Colonel Aris. Kay Mr. Abram Jornales ng Presidential Protocol. Happy birthday, Abram. At kay Kuyang Master Sergeant Jeff Abella ng Hiram Lodge 88. Happy birthday, Sarge Kuyang. At kay Engineer Jericho Kwek Rivera ng Alamino sa Pangasinan. Alaba tayo dyan. At binabati natin si Kuyang Judge Boyet Mapili. At ganoon din si Kuyang Dado Melegrito. May panawagan nga pala, ha? Ang pagsuyo daw ang UP School of Archaeology ay taus-pusong nagpapabot ng pakiramay sa pagpanaw ni Professor Victor Paz, isang haligi ng archaeology sa Pilipinas. Ito yung mga nag-ukay-ukay ng mga Sister mga artifact, Nicole. Artifacts, ayan. May nahukay itong yung sa Jurassic Park. Yung mga ganun lakay. Ayan. May nahukay ba silang mga buto, ganyan. Fossil ng yung mga lalaking na-unearth nila yung mga jar lakay, yung mga sinaunang jar panahon. dito sa Pilipinas. Gamit. Dito sa Pilipinas. Wala bang mga dinosaur? Ayan, wala bang dinosaur sa Pilipinas? Ayan, ang labi po ni Dr. Victor Paz ay nasa kanilang tahanan sa UP Campus Diliman, Quezon City hanggang bukas. Ayan.
Pakikiramay po sa pamilya ni Professor Victor J. Paz, isang kilalang archaeologist ng Pilipinas. Alamin natin ang report mula kay Yuel Reyes. Daming bayan. Tawagin mo, Miss Nicole. Yuel, please kami. Metro Manila ngayon. Good morning, Lakay, Sister Nicole. Nasa 16 na lugar sa Quezon City ang kasadong mawalan ng tubig mamayang gabi simula alas 8 ng gabi. Natatagal yan hanggang bukas alas 12 ng tanghali. Yan ay para sa mga sineserbisyohan ng Maynilad sa Apolonio Samson, Baeza, Bahay Toro, Balong Bato, Bungad, Damayan, Del Monte, Katipunan, Mariblo, Paltok, Paraiso, San Antonio, Sangandaan, Tandang Sora, Unang Sigaw at sa Veterans Village. Yan ay dahil sa isasagawang valve insertion sa kahabaan ng General Avenue Project 8, Quezon City. Samantala, aabot naman sa higit 5,000 pulis o 5,485 ang itinakalat sa buong National Capital Region sa pagsisimula ng bar exams kahapon. Tatagal o magsisimula ang second phase sa September 11 at September 15. Ito'y upang maasistehan ang daloy ng trapiko maging ang mga kukuha ng bar, partikular sa San Beda University, University of Santo Tomas, Manila Adventist College, University of the Philippines sa BGC at sa Diliman, Quezon City. Samantala, 2 sentenarya naman sa lungsod ng Malabon ang binigyan ng tig 100,000 cash incentive. Yan ay sina Lola Maria de la Paz at Lola Virginia Vincencio. Bukod dyan ay inabot din ang dagdag na 10,000 piso kasama na ang mga grocery, prutas at bigas na mula din sa lokal na pamahalaan. Samantala sa mga oras na ito, wala naman nakataas na thunderstorm advisory na sinundan kaninang alas 7:30 at ngayong alas 10 ay wala pang nakataas dito sa Metro Manila. Yan muna ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes, sa mga pangyayari sa Metro Manila. Ayan, good morning sa mga barristers at mga members ng fraternity. Ayan, Akira Legi sa fraternity ng Ateneo. Ayan, yung mga Utopia. At ganun din ang Upsilon Sigma Pi. Ayan, kumusta kayo mga brad ng dating Pangulong Digong sa Lex Taliones. At mga kapans, ayan, mga TLK, ayan, mahirap ba ang bar exam kahapon? Sunod Lakay sa September 11. September 11. At batiin muna natin na happy birthday din si Gino Conde ng Easy Rock, kay Robic Manuel ng RH TV. Si Jonas, birthday pala ni Jonas, di mo sinasabi, ha? Jonas Digalan ng Donada. Ayan. At si Camille De Pedro ng Love Radio. Hi Camille, happy birthday. At ganun din, happy birthday kay Jan Darrell Antonio Calicdan, RH TV. Tsaka Lakay, ikaw may nalilimutan ka, yung kamukha mo magbe-birthday din, Lakay. Oo nga pala, September Pangulong 11. Bongbong Marcos, Oo nga pala, September 13. September 11 ang dating Pangulong Marcos. Ang Ayan. Pangulong BBM, Lakay, sa Friday. Sa 13 naman. Naku, Friday the 13. Ang pagkakataon talaga, Lakay. Oo nga pala, ha. Oy, ngayong araw pala ng Lunes na imbang bigat kalagiti kailan to dito Ilocos Norte, ha. May job fair ngayon si ang MECO, ha. Lakay. Si Chairman Silvestre Bebot Bello III dyan sa Lawag City, ha. Ayan yung po mga nais magtrabaho sa Taiwan na malaki ang sweldo. Ayan, punta kayo ngayon sa Kapitolyo sa may Lawag City, Ilocos Norte, at meron silang job fair. At bukas ay dyan naman sa Ilocos Sur Vegan. Raymond, ayan, nakakain na ba si Mayor? Pinakain na ba ni Senator Risa, ha? Lakay, ito. Pakainin ng tapsilog, ayan. Mukhang nagsasalita na si Senator Risa. Ganun ba? O, sige. Okay, take it away, Raymond, live mula sa Senado. Raymond Dadpaas. Raymond, ayan na si Senator Risa Ontiveros. Nagsimula na.
Okay. Wala na itong Proceed. the Senador Rizal Gilero dito sa Senate Commission hearing at haharap itong si Mayor Alice Go. Pakinggan natin yung intro Nice, that ni is- Senator Gilero. To those here for the first time. Para po sa maalwan na daloy ng pagdinig na ito and to give everyone a chance to ask questions. After the chair, we will limit po the questions to 15 minutes per senator. Tapos, ay tignan natin kung pwede tayong mag-round 2. In order of arrival po tayo, ito po ang sequence.